Ang gagawin natin ngayon ay magsosolve pa tayo ng 2 extra problems para sa sequence network. More on, magpo-focus tayo sa zero sequence kasi sila yung naiiba, no, yung circuit nila compare sa positive at negative. So, para sa ating problem number 1, draw zero sequence network of the power system shown in the figure. So, ito, no, kahit papano, medyo complex na yung power system natin. Meron tayong generator na kung saan Y grounded siya, no, with some impedance. And then, may parallel tayo na transformer na nakabank into delta tapos sa Y. Yung nasa baba naman, delta tapos Y grounded. Yung nasa taas ay Y ungrounded. And then, sasalo mamaya sa kabila yan, dun sa pangatlong transformer natin, na kung saan ang banking niya is Y grounded at delta. And then, yung motor natin is Y lang. So, ngayon, gawin natin, sagutan na natin yan. Okay, so, bali, more on, ang gagawin lang natin is magdodrawing lang ng zero sequence network. So, gawin natin, unahin muna natin yung zero potential bus. Okay. So, since Y grounded siya, no, may lalabas tayong 3ZN dyan. So, let's say, no, ito yung 3ZN. Kasi meron tayong grounded impedance. And then, diretso na natin. So, let's say, ito yung terminal A. And then, mahahati yan sa B at D. Okay, sa baba dito, letter D. Tapos, yung taas ay letter B. Since delta, focus muna tayo dito sa baba, no? Delta siya. So, putol, diba? Nakatago lang sa face. So, idiretso natin yan sa zero potential bus. Tapos, ito na yung sa delta. Since Y grounded, diba? Or let's say may neutral point, dire-diretso lang yan dahil may pupuntahan yung zero sequence. And then, let's say, ito, letter E. Tapos, pagdating dito, lagyan natin siya ng reactance, no? Let's say, meron tayong transmission line dyan. Okay. So, letter E. And then, transmission line. Okay. Tapos, ito yung point na letter F. So, pagdating naman sa kabila sa taas, delta. So, hindi na naman ulit lalabas. So, sabihin natin, ito siya, no? Tapos, ibaba na lang natin dito. Okay. And then, pagdating naman sa kabila, Y ungrounded. Eh, di ba open yun? So, lalabas ito, putol ito. Okay. So, ito yung letter C. And then, transmission line natin. Papunta dun sa letter F. So, since Y grounded yung sumalo, dire-diretso yan. Tapos, yung reactance nila. Dahil delta ito, gagawin natin putol. Hindi na naman makakalabas dun sa linya, no? Or nasa pase lang. And then, yung huli natin is motor na Y ungrounded. Bali, dito natin siya idudugtong. Reactance niya, since ungrounded, ayan, nagfa-float siya. So, ganyan yung itsura ng zero sequence network natin para dito sa problem na to. So, medyo weird, di ba? Kino-construct mo pa lang yung zero sequence network mo niyan. Hindi pa tayo nagsosolve na fault analysis, no? So, kapag nag-unbalance fault analysis na tayo, ipagkakabit-kabit na natin yung positive, negative, at zero. And then, for our last problem, so, check natin. So, draw zero sequence network of the power system shown in the figure. So, ito, no, mas madali ito. Parang kamukha lang ng dati. Nangyari nga lang, yung load natin is dalawang motor na. Isang Y grounded at isang Y ungrounded. Pagdating sa generator, so may Y ungrounded tayo. Walang impedance. And then, yung banking ng transformer is delta to Y grounded. Then, transmission line, sasaluhin ulit ng Y grounded transformer. And then, yung secondary side is nakabank in delta. Tapos, yung mga motor loads natin. So, ngayon, gawin na natin yung zero sequence network niyan. So, unahin muna natin yung zero potential bus. O, yung common, di ba? Okay. So, since walang reactance, di ba? Edi, or let's say, walang reactance to ground. Bali, reactance lang mismo ito ng generator. Wala tayong 3ZN. And then, after nyan, terminal A. Since delta, diba, edi putol na naman. Okay.
and then yung reactance niya. Since Y grounded, dire-diretso lang, and then point B. Pagkatapos, transmission line, so yung reactance niya, and then point C. Since Y grounded ito, tuloy-tuloy lang yan. Okay, reactance ng transformer. Pagdating dito sa letter D, delta, di ba? So, mako-close lang ulit yan. Okay? So, ito na yung letter D. Pagkatapos niyan, mahahati ngayon sa dalawa, no? Aangat tayo. Isang Y grounded. So, gagawin natin, reactance ng motor, and then yung reactance papunta doon sa ground. So, motor ngayon yung may 3ZN natin. Tapos yung reactance niya lang. Pagdating naman sa kabilang motor, lalabas, diba, Y ungrounded. So, ilalabas lang natin yung reactance, pero hindi siya ko-connect sa ground. Since ungrounded nga siya, diba? So, ito na yung sagot natin para sa pangalawang problem natin, kung paano natin i-draw yung zero sequence network neto. So, hope na natuto kayo sa dalawang sample problems natin. At sa susunod na episode, no, once na ipagpatuloy natin sa power system analysis, papasok na tayo ng unbalanced fault analysis. So, see you na sa susunod na episodes. Bye!